Hello, kamusta ka? May gusto lang akong itanong. Naranasan mo na bang mahal mo naman ang Diyos, pero may pagkakataong nakakalimot ka pa rin? Kaya gusto mong sumunod, pero minsan nadadala ka ng emosyon, pressure, o sariling kagustuhan. Kung oo, hindi ka nag-iisa. Habang binabasa ko ang Numbers chapter 15, akala ko noong una puro utos lang ito tungkol sa mga handog at kasuotan. Pero habang pinagninilayan ko, parang may ibinulong ang Diyos sa puso ko. Hindi niya lang pala gusto ang panlabas na pagsunod. Gusto niya ang pusong laging naaalala siya. At baka ito rin ang paalala niya sa atin ngayon. We have three biblical truths. First, ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng paraan para makalapit tayo sa Kanya. Sa Numbers chapter 15, kahit paulit-ulit ang pagkakamali ng Israel, hindi tumigil ang Diyos sa pagbibigay ng paraan upang makalapit sila sa Kanya sa pamamagitan ng mga handog. Ngayon, hindi na tayo lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog ng hayop. Lumalapit tayo dahil kay Jesus. Ibig sabihin, kapag nadapa ka, hindi ibig sabihin tapos ka na. May biyaya pa ring naghihintay sa iyo. 2. Hindi aksidente ang pagsunod. Ito ay araw-araw na pagpili. Iniutos ng Diyos ang tassels sa dulo ng kanilang kasuotan bilang paalala sa kanyang mga utos. Parang sinasabi niya, ayokong maalala mo lang ako kapag may problema. Alalahanin mo ako araw-araw. Napaisip ako, ano kaya ang nagpapaalala sa atin ngayon tungkol sa Diyos? Baka isang Bible verse. Baka alarm para mag-pray. Baka worship song. O baka itong mismong podcast na pinapakinggan mo. 3. Ang sinadyang paglayo sa Diyos ay seryosong bagay. Pero ang layunin niya ay ibalik tayo sa Kanya. Makikita rin sa chapter na ito ang bigat ng sadyang pagre-rebelde. Hindi dahil gusto ng Diyos na magparusa, kundi dahil alam niya na ang kasalanan ang sumisira sa buhay natin. Ang disiplina ng Diyos ay bunga ng kanyang pag-ibig, hindi ng pagtataboy. Siguro ang tanong ngayon ay hindi lang, may kasalanan ba ako? Mas magandang itanong, ano ang unti-unting kumukuha ng puso ko palayo sa Diyos? May mga bagay na hindi agad napapansin. Unti-unting nawawala ang prayer, unti-unting nawawala ang pagbabasa ng Bible, unti-unting mas nagiging maingay ang mundo kaysa sa boses ng Diyos. Kaya magandang huminto, sandali, at sabihin, Lord, ibalik mo ang puso ko sa iyo. Ang magandang balita, hindi lang tayo tinawag ng Diyos para sumunod. Binibigyan din niya tayo ng kakayahang sumunod sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ng banal na Espiritu. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas. Hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo bago lumapit. Lumapit ka lang. At siya ang magbabago sa puso mo araw-araw. Ngayong araw, subukan mong magkaroon ng isang simpleng reminder tungkol sa Diyos. Maaaring mag-set ng alarm para sa panalangin, magbasa ng kahit ilang talata bago magsimula ang araw, o maglaan ng ilang minuto para lamang manahimik sa presensya niya. Hindi ito para maging mas religious. Ginagawa natin ito para manatiling malapit ang puso natin sa Diyos. No, ang Diyos ay laging nagbibigay ng daan
para makabalik tayo sa Kanya. Accept. Kilalanin ang mga bagay na unti-unting naglalayo sa puso mo sa Diyos at isuko ang mga ito. Trust. Magtiwala na ang biyaya ni Kristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang tutulong sa iyong mamuhay sa pagsunod araw-araw. Let us pray. Panginoon, salamat dahil hindi mo ako sinusukuan. Salamat dahil kay Jesus ay may daan akong makalapit sa iyo anumang oras. Tulungan mo akong magkaroon ng pusong laging umaalala sa iyo at handang sumunod, hindi dahil sa takot, kundi dahil mahal kita. Kapag nalilihis ang isip at puso ko, ibalik mo ako sa iyong presensya. Hubugin mo ang buhay ko araw-araw upang mas makita si Kristo sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating munting quiet time. Kung may ibang bagay lang sana ang maiuuwi or may isang bagay lang sana na maiuwi mo mula sa Numbers chapter 15, ito iyon. Hindi lang hinahanap ng Diyos sa mga kamay na gumagawa para sa Kanya. Hinahanap niya ang pusong laging naaalala na huwag mapalayo sa Kanya. Ano man ang nangyari kahapon, may panibagong pagkakataon ngayon para lumapit, magtiwala at sumunod sa Kanya. God bless you at magkita-kita tayong muli sa susunod nating pagninilay sa salita ng Diyos. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.